Hi guys! Maganda rin gabi. Welcome back po dito sa Gandara, sa channel for showbiz update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay pumapatungkol nga po dito sa mga importanteng kaganapan sa buhay nila Kim and Paolo ngayon mga kakimpaw. Tulad na lang po ng award nila for box office hero sa The Edis Award kahapon mga kakipi. Pero bago po ang lahat sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo ng ating subscribe button at notification bell na nariyan sa baba para mag-i-updated po kayo at ma-notify sa mga susunod nating chika patungkol sa Kim Pao. Maraming salamat. Samantala, ngayon naman, dumako tayo sa pagbabasa po ng mga comment mula sa ating mga subscribers. Ito po ay parte ng ating update araw-araw bilang pasasalamat sa mga taga-suporta nila Kim and Paolo and masisipag po nating mga commentors. So, sabi dito ni Miss Gertrude de Mesa, ayan, Miss Gertrude, thank you so much po ulit sa inyo pong pinadala. Magandang gabi po sa inyo dyan sa Virginia at ingat po kayo palagi sa po na inyong pong pamilya. Kim Pao ako pero si Pao ang binoboto ko. Araw-araw at bumibili pa ako ng Cham Sims. Hindi ko alam kung bakit hindi ko magamit lahat at 100 lang ang pwede kong gamitin. Kim Pao forever from Virginia, USA. May nakalagay po kasi doon 100 vote. Mama Gertrude, tapos kinabukasan ulit. Anyway, thank you so much po sa inyong pagboto kay Paolo Avellino and binoto ko nga rin po si Pao. Kahit tayo mga Kim Pao, no, nagkakaisa para kay Paolo Avellino this time. And mas malaki yung boto kasi ni Pao sa ngayon. Kaya naman, para ma-sure ball po natin ang pagkapanalo, i-all out na po natin ang suporta natin kay Pao. Lalo pa't malapit na pong matapos mga kakimpaw kasi hanggang July 14 lang po ang botohan kung hindi po ako nagkakamali. July 6 na po ngayon, so ilang araw na lang, 8 days na lang mga kakimpaw. Nangunguna po si Paolo Avellino with 58% votes ngayon mga kakimpaw. Pero kakaglitch, nakaraan kasi parang 60% na yan, ngayon 58%. Mahirap magpakakampante, kaya naman ay kung sino yung nangunguna sa kanilang dalawa, yun na po ang ating siguraduhin na ipanalo sapagkat baka mamaya panaghati po tayo, maungusan tayo ng kalaban. Baka mamaya last minute kasi sila magboto ng malaki mga kakimpaw I mean this last 7 days, baka bukas magsimula na silang bagsakan ang mga kalaban ni Paul at Kim. Kaya wag po tayong pakakampante. Push na po natin yan si Paolo Avellino. Again, thank you so much again sa pagkokomento, Miss Gertrude de Mesa. Ingat po kayo palagi. Ngayon naman, dumako tayo pag-usapan po ang mga topic natin na nasagap para po sa araw na to mga kakimpaw or sa gabing ito. And unahin na nga natin pag-usapan itong mga business ni Paolo Avellino mga kakimpaw. Sabi nga po ng isang fan, grabe din talaga po ang yaman ng isang Paolo. Abi dito, very low-key lang talaga si Paps. Silent millionaire talaga. Imagine, hindi biro yung mga business na ino-open niya. Yung sabay-sabay niya, binibuild silently. Congrats in advance, Pao, and praying for the success ng mga business mo. Nako, sa totoo lang kayo dyan, mga kakimpaw. Ni Paolo, very low-key lang po talaga po yan. Napakasimpleng tao. Pero may kaya po yan sa buhay. Hindi lang may kaya, mayaman talaga. Baka nga hindi lang millionaire, multi-millionaire o billionaire si Paolo Avellino. Hindi natin alam ang net worth niyan. O iba pa niyang mga ari-arian, mga kakimpaw. Kasi napakatahimik lang talaga ni Pao. Siya yung taong sobrang napaka-low-key lang sa buhay. Hindi mahilig mag-flex ng kanyang mga kayamanan, mga kotse o ano pa man na pwede niyang maipagyabang mga kakimpawa.
Mula rin kasi talaga si Pao sa napaka-low-key na family, no? Pero ayun nga, silent lang po niyang binibuild yung kanya pong mga business. Hindi pa man tapos itong isa, yung kanya pong play space. Mukhang mayroon na naman po siyang bagong binibuild. Sabay-sabay mga kakimpaw. Kaya hahanga ka na lang din talaga sa determinasyon at pagka-business-minded din ni Paula Avellino. Super click talaga sila ni Chinita Princess or ni Kim Chiu. Si Kim Chiu kasi ay business-minded din, mga kakimpaw. Nag-aral pa siya sa Paris para lamang mas lalo pa niyang mapabuti ang kanya pong business, di ba? And kita niyo naman ngayon na magkakaroon po ng another pop-up store ang kanyang House of Little Bunny sa Zamboanga naman. Samantala, dumako naman po tayo dito sa fake news na kumakalat ngayon sa social media kung saan si Miss Cora nga daw po ay nagpasyang isuspende muna si Kim Chiu sa It's Showtime dahil sa bullying issue kay Reza Medison. So, wala po itong katotohanan mga kakimpaw ha. Baka meron dito mabilis maniwala sa mga ganyan mga kakimpaw. So, kapag napanood nyo po to, alam nyo na. Kapag may nabasa kayong ganyan, isang malaking fake news po yan. Dahil hindi po totoo na sinuspende ni Miss Cory si Kimi. Sabi nga dito ng certified kapamilya, wala pong katotohanan na may suspension na ipinataw si Miss Cory kay Prinsesa Chinita. Ayan, pawang haka-haka at gawa-gawa lang ng mga online cloud chasers ang istoryang ito. Hashtag to fake news. So ayan, para malinawan po kayo ngayon pa lang, sinasabi na po natin, pag napadaan to sa inyo, ignore and don't engage na mga kakimpaw kasi malinaw na ito po isang malaking fake news. Wala pong ganyan at hindi po sinuspinde si Kimi. Kung sinuspend po si Kim, malaking balita yan mga kakimpaw. Mismong ABS, mismong GMA Network, magpo-post niyan. Kasi 'di ba ang Showtime pinapalabas na rin sa GMA. So, ibabalita po nila agad-agad yan kung totoong sinuspinde si Kim. Pero wala mga kakimpaw. Katunayan yan, ngayong Lunes ay present po si Kim sa Showtime. So, ayan po ang patunay na hindi po totoo ang balitang to. All smile pa po kanina si Kim sa It's Showtime. Napaka-pretty mga kakimpaw. Ang ganda ng aura. Kaya nga masaya yung mga Kimpaw fans, mga Kimers kasi present si Kim. And ang kanya nga pong OOTD kanina, inspired po ata kay Jennie. Kasi si Jennie ay ano nga po yan, ni Kim Chiu idol. So, ayan, inspired po ang kanyang OOTD dyan. Kung makikita nyo nga dito sa picture na nasa inyong mga screen. Samantala, dumako naman tayo ngayon mga kakimpaw dito po sa award nila Kim and Paolo sa Edis or Entertainment Editor's Choice kung saan si Paula Avellino ay pinost nga po ang kanila pong Box Office Hero Award sa kanya pong social media account. Ayon nga sa mga fans, proud na proud si Paula Avellino sa kanyang partner na si Chinita Princess. So, ito po yung award ng Kim Pao for My Love Will Make You Disappear. Box Office Hero Award po to. Kasi nga, di ba, nag-akyat nga po ng pera ang My Love Will Make You Disappear sa ABS-CBN at nakapagpabalik po ng mga tao sa sinihan. Sayang nga lang po mga kakimpaw at hindi po nakadalo sina Kim and Paolo. Yan pa naman po ang iniintay ng lahat, no? Kasi po, nitong nakaraan, hindi rin po nakapunta si Kim and Paolo sa VP Choice Award. Kasi nga, sila po ay kasalukuyan noon na nasa world tour nila. Tapos ngayon, eto, another award, hindi na naman po nakapunta ang Kim Pao. Pero, nagpasalamat po si Paula Avellino sa pamunuan sa bumubuo po ng 9th Edis. Sabi nga dito ni Pao, maraming salamat po sa lahat ng bumubuo ng 9th Edis.
Entertainment Editor's Choice Awards for this recognition. Mula po sa aming lahat, sa My Love Will Make You Disappear, maraming salamat po. Samantala, si Chinita Princess naman, mga kakimpaw, ay may bago rin pong update sa kanyang social media account. Ito nga po, piniflex niya ang kanyang napaka-expensive na look, na dress, na aura, na beauty, mga kakimpaw. And syempre, ang kanyang House of Little Bunny bag na look so expensive din, mga ka-KP, kasi napakaganda. Pero super affordable lang talaga niyan, mga kakimpawa. Napaka-expensive din naman kasi talaga tingnan, mga ka-KP, and syempre pang OOTD na rin. Grabihan nga naman talaga ang beauty ni Kimi, no, mga kakimpaw. And bagay na bagay po sa kanya yung kanyang long dress na yan. Kitang-kita po ang napakagandang hubog ng kanyang katawan. Anyway guys, hanggang dito lang po muna ang ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinigan. Kita kas po muli sa mga susunod natin, chika. Maraming salamat at ingat po kayo palagi.